So today ay nagplan nga pala kaming mag-picnic sa tabi ng ilog. Diba? Yes. If it's by hand, it will take a whole year just to finish one patch. It takes months, to grow their crops. But So being a farmer is not easy. it's not like you wait a few seconds. Yeah. Then it can produce. No, it's not like that. So curious kita na si Tintin sang palibot niya ya. So yung mga nadadaanan pala namin na ito natin ay wheat. Diba? Kamukha siya nung parang pag sa atin palay. Para siyang palay. Pero syempre hindi mo siya makikitang wet kasi hindi naman siya tinatanim na sa wet ground. Ito ay wheat na ginagawang arena. Tapos yung nakikita nyong tanim sa gilid na may yellow flowers is like the canola flowers. Ito, ginagawa nila itong oil. Pero I think ito, kusang tumubo na lang ito sa gilid. Parang hindi naman nila tinanim. Parang ang dami mo makikitang wild canola sa paligid. Nakakaganda siya tingnan talaga, promise. Super attractive yung field dahil sa canola flowers. Si Tintin, habang daan, walang tigil ang kakatanong. Tanong ng tanong kung anong nakikita niya. Hindi ko rin naman ma-explain yung iba kasi syempre hindi naman ako taga dito. Hindi ko naman kabisado kung ano yung mga tanim na nakapalibot dito sa amin. Pero yung feeling ko talaga na alam mo yun, yung sa pagprobinsya, diba? Pag pauwi ka, yung tawag sa farm, ganito. Pero yun nga lang, nalulungkot ako. Kasi parang pag sa atin kasi hindi ganito kalaki yung farm road, tsaka hindi cemented. Sa kanila ganito, diba? Ang ganda tingnan. So sana papaisip na lang talaga ako na sana all sa atin din ganito. Sana sa probinsya din namin ganito, mag-enjoy ka talaga. Di baling mainit, pero kung ganito kaganda ang tanawin mo, talagang mag-enjoy ka. Dito sa China, maganda na nga, hindi pa mainit. So, diba? Wow. So, ito na nga, dumating na kami dito sa aming pinagkampingan site. Pero, ang nakakatawa, hindi naman ito camping site. Dito lang kami dinala kasi ito yung area ng friend nila. Pero nasa unahan nun is river na. Nakakatawa nga, sana doon kami sa river. Pero ewan ko ba't dito kami pumwesto. Tapos ito ay driving range. Parang yung kataping yung kubo sa unahan is like driving school kasi ito parang driving range ng driving school. Nakakatawa kasi nandito kami sa gitna. Tapos yung yan, may mga kotse padaan-daan sa amin. Yung mga bata pa, madaming nag-aaral ng driving. So nakakatawa kasi yan. This is like a driving range. Pipiknik kami sa gitna ng driving range. So when you're Nakakatawa here, talaga. the cars are passing through, Yung friend nila na dito nakatira, dito sa driving school, isa sa mga natuturo ng driving. Yan na may boat kasi siyang sarili. So, like every day, namimili siya ng isda. Alam niyo yun. Para may fish net siya. So, marami silang nahuling isda. Abundant yung river. Yan. Today, nakahuli ng malaking hito na nakilos yung dalawa at pinagkakatuwaan. Ay, nako. Wait, can you move the crabby? So ayan, ito na yung part na nagpa-barbecue na ako kasi nagutom na yung dalawang makulit na walang ginawa kundi mag-request ng kung ano-ano. Walang ginawa talaga kundi ayan, gutom na, ayan, ano na naman. Ay naku, sa dalawang ito. Tapos nung may time na akong muni-muni, is like naisip ko, sana someday yung sa probinsya, pag umuwi na ako, magre-retire na ako, ganito na lang yung sitwasyon ko, hindi na ako magtatrabaho, wala nang kung ano-ano, magre-relax na lang, at sana yung paligid, ganito kaganda, diba? Sana, wish ko lang talaga. So, habang kami nagre-relax na, itong maglolo is nagpalipad ng saranggola. Ayun, yun silang nandun sa may tabi ng ilog, nagpapalipad ng saranggola. So, nag-enjoy naman at saka nag-enjoy talaga yung mga bata ngayong bakasyon na to. So, sana, di ba, yung life is ganito lang lagi. Nakaka-relax, peaceful, simple, pero alam niyo yon yung
Sana ganito tayo pagtanda. Wish ko lang talaga.